Ganito, ang biblical view ko, ganito. Ang dalawang sagot ko dyan, Ninong Sweetie, ano? Isang biblical view, isang personal view. Ang biblical view ko, hindi dapat parusahan ang ama dahil sa kasalanan ng anak, ni ang anak man sa kasalanan ng ama. Ang mismong may sala lamang ang dapat parusahan. Sabi sa Ezekiel 18, ang anak ay di dapat magdusa sa kasalanan ng ama. Hindi tayo magdudusa sa kasalanan ng ama. Sino ba ang pinakama natin? Si Adan. At ang ama sa kasalanan ng anak, ang matuwid ay gagantimpalaan. Pag pala ikaw matuwid, gagantimpalaan ka. At ang masama ay parurusahan sa iyong sariling sa iyong sariling konsensya, sa iyong sariling mga gawa, hindi dahil sa ama mo. Sino ba ang ama natin? Si Adan. Sino bang ama ng Israel? Si Abraham, si Jacob, si Isaac. Hindi sila paparusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga ama. Hindi tayo paparusahan dahil sa kasalanan ng ating mga ama. Sino ba ang pinakaama natin? Si Adan. Ang matuwid ay gagantimpalaan. Kung matuwid ka, ay gagantimpalaan ka. At kung masama ka, ay paparusahan ka. Maging sa mga lihim ang sabi rito, kasi hindi naman lahat ng kasalanan ay nakahayag Gumagawa ka ng kasalanan, nakahali-haliluya ka dyan, nangangaral ka dito sa TikTok. Nung pala ikaw ay nangangalo niya. Ikaw pala ay lasinggero. Pagkatapos mo maglasing, may hangover ka, magti-TikTok ka, mangangaral ka ng salita ng Diyos, akala mo kung sino ka ditong matalino, sino kang banal. Nung pala ikaw may hangover, nagawa ka ng hinaka. Tapos, Ayun, wala akong... Wala nga isa. Kung meron nga lang ngayon, ay Spirit of God. Baon Leo, baluktot na. Sa aking personal perspective naman, Ninong Yu at Ninong Sweetie. Ngayon, sa akin namang personal, ito, biblical perspective ko yun. Hindi tayo natin mamanahin hindi tayo magmamana ng kasalanan ng ating mga ama. Lalong-lalo na kung yung mismong ama natin, yung direct descendant natin, hindi natin mamanahin yung kasalanan. What more? Yung 1,000 saling lahi. Di ba? Think about it. Kung yung mismong ama mo at mismong lolo mo, hindi mo mamanahin ang kasalanan, lalong-lalo na yung kaninulinulinuan mo ng unang tao. Amen, tama. Di ba? Ngayon, ganito lang, logic nung ganon, personal view ko kasi ganito. Hindi rin ako sasangayon kay Pen na meron tayong sarili kasi lahat tayo nung bata tayo inosente. Lahat tayo nung bata tayo ay mga agnostic. Wala tayong kamalayan sa Diyos. Hindi natin alam ang Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos. Basta tayo mabuti lang. Mabuti lang tayo. Amen. Wala tayong kamalayan. Ang kaharian ng Diyos ay sa atin. Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay sa mga maliliit na ito. Sa mga bata. Ngayon, inosente tayo. Hindi naman sinabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay sa mga batang ito. Basta lahat ng bata, walang exception. Ngayon, bakit tayo nagkasala? Bakit tayo nagkaroon ng mga iba-ibang Diyos? Kasi nung lahat tayo mga agnostic. Ngayon, depende na lang yan kung anong kasinungalingan ang ituturo sa'yo. Doon, pag meron ka ng ulirat, meron ka ng pagpili sa tama at mali. Wala pang ang pagpili sa tama at mali, pinepwersa ng binyagan pinepwersa ng... Doon na tayo magkakaroon ng... Kasi nga, kung depende yan, kung anong kasinungalingan ang ituturo sa'yo. At doon ka nagkaulirat. Doon mawawala ang pagka-agnostic mo. Ang ituturo sa iyong kasinungalingan doon, Muslim, Islam. Pagka ikaw sa Euro, malamang sa malamang pagka sa Germany, Protestante, pag sa Italia, Katoliko, kapag ka sa Russia, sa Belarus, sa Ukraine, sa mga Baltic, Orthodox, kapag ka sa England, Anglican, kapag ka sa Pilipinas, Tama. Katoliko, INC, MGGI, kapag ka sa Amerika, Mormons, JW, yan ang mga kasinungalingan na itinuro sa inyo nung nawala kayo sa agnosticism. Pero nung kayo'y mga bata pa at wala kayong kamalayan sa Diyos, kayo'y mga agnostic, ang kaharian ng Diyos ay sa ating lahat nung tayo'y mga bata pa. Amen, tama po. Ngayon, kaya kayo'y nagtatalo-talo. Dahil lahat yang pinagtatalo
pinagtatalunan nyo na akala nyo yung mga tama kayo, ay ang lahat ay kasinungalingan at kahuwaran. Ay ang lahat ay sa inyong amang mga diablo. Thank you very much, bro. Amen. Tama po yun. Tama po.